Magandang umaga. Ang ating pag-usapan so ngayon po ay si Boyeng Rimulya, Department of Justice Secretary Boyeng Rimulya. So, ang bagong balita tungkol sa kanya ay gusto pang agawin ang pwesto ng ombudsman. Gusto niya yon na mailuklok siya ni Bongbong Marcos sa ombudsman. Kasi po ay kahit hindi na presidente si Bongbong, siya na maging ombudsman pa rin siya. 7 years kasi yung opisina niyan. So 7 years siya tatagal dyan. So kung 7 years na tatagal dyan, ay ang mangyari sa kanya po ay kahit wala na si Bongbong, siya pa rin may pwesto. Alam mo, sorry, hindi naman masama yung mangarap. Ang masama lang dyan ay kung meron kang malinis dapat ang iyong pagkatao kung uupo ka bilang ombudsman. Bakit po? Kasi po, pag ombudsman ka, ikaw maghahabol ng lahat ng mga tiwali sa pamahalaan. Kung tiwali ang maghanap sa tiwali, anong mangyayari? Walang mangyayari. Kundi, i-blackmailin na lang, magiging blackmailing na lang mangyari. Ba-blackmailin ng ombudsman ang mga opisyal. Pag hindi mo ko binigyan ng iyong ninakaw, ipapatanggal kita. Paparusahan kita. Pero ganun po talaga mangyayari dito. Hindi ka ba nahiya, Boyeng? Boyeng, nakakahiya kasi unang-una. I'll cite number 1. Case number 1. Number 1 is, nakakahiya na yung anak mo nahuli ng ombudsman, nahuli ng PDEA, ay ginawan mo, pinastrack mo yung kaso ng anak mo. Saan ka ba na makakita? Ang naglilitis ng anak mo ay Department of Justice. At ang Department of Justice ay ikaw yun. So, dapat, nag-resign ka na dapat sa Department of Justice nung nililitis ang anak mo. Hindi na ako makikialam kung ang anak mo ay guilty o hindi. Ang pinaka-problema dyan ay hinayaan mo na ikaw ay dapat nag-leave ka man lang. Pero mas maganda doon, nag-resign ka sa Department of Justice nang kinasuhan ang iyong anak. So ginawa mo, siyempre marami nagdududa. Kahit ako, naniniwala din ako na wala kang kababalaghang ginawa, pero iba yung walang kakabalaghan at yung walang duda. Marami po nagdududa sa iyo. So kung marami po nagdududa sa iyo, paano pa magiging kaayaya ka tingnan na magiging ombudsman? All right. Karapatan ni Bongbong mamili kung sino ilagay. At kung iparis ka doon, ihambing ang pangalan mo sa pangalan ng kalaban mo, ay ikaw mananalo. Bakit? Sinong kalaban mo? Si PCC Chairman Michael Aguinaldo. Tapos si Justice Undersecretary Jose Cadiz Jr. Si Justice Undersecretary ay tao mo. Si Michael Aguinaldo ay tao ni Noynoy. Hindi yan i-appoint ni Bongbong Marcos. Natural, ikaw pipiliin. Unang-una, sa totoo lang, Boyeng, masabihan kita, hindi po ako believe sa iyo. Hindi po ako believe sa iyo pa sa katalinuhan mo para magiging qualified ka na ombudsman. Hindi nga maganda ang kwan mo ang iyong performance as Department of Justice Secretary. Hindi mo nga kaya magtipon ng mga ebidensya laban sa mga pulis na pumatay sa tukhang victims. Kasi kung magaling ka, dapat hindi na madadala sa ICC si Digong Duterte. Dapat dito na lang kakasuhan. Ibig sabihin lang, ay sinadya mo, sinabi mo lang later, na-destroyed kasi yung ebidensya, kaya hinayaan mo lang ICC. Ikaw, Boyeng, pinagluluko mo si Riley Asistio saka si Mila Anino. Bakit mo pinagluluko sila? Pati ako niloko mo eh.
Namimilit kayo na ICC ang maghawak sa kaso ni Digong imbis na Pilipinas. Tanong, bakit sinasabi mo ngayon na nasira mga ebidensya laban sa mga tukhang na mga perpetrators? Kung nasira ebidensya at wala kang hawak, tanong, bakit may ebidensyang nakuha ang ICC? Ang layo-layo ng ICC, ilang oras, 16 hours ang biyahe para makapunta roon kahit straight ang takbo ng eroplano. Tapos nakakuha sila ng ebidensya, dito pa kukunin ang ebidensya sa Pilipinas. Tapos ikaw hindi ka makakuha ng ebidensya. Isang utos mo lang yan, Buying, sa NBI para kunin mga ebidensya para dito lilitisin si Digong Duterte. Binigyan na kayo ng pagkakataon ng ICC na dito sa Pilipinas kakasuhan si Duterte. Pero hindi nyo ginawa ang trabaho nyo. Simple lang yan, mag-utos ka lang. Utusan mo lang pulis. O hindi na pulis, NBI na lang kasi ang pulis ang pumatay. Napakasimpleng trabaho niyan kung ako ang Department of Justice Secretary. Kukunin ko lang po ang records ng mga police operations lahat. Pag nakuha ko na, merong nakalagay dyan kung kada operation, kung sino mga pulis ang sumama sa operation. At malalaman mo may report na may patay. Kung may report na patay, ang tinatawag na death one too many. Kahit isang patay lang, too many na yun. Pag may patay, automatic na yan kung ako yung Secretary ng Justice. Pakasuhan ko na mayroon ng probable cause with reasonable certainty of conviction kapag ang pulis nakalista sa operation at may namatay sa operation. Bakit? Sa batas po ng ebidensya, kapag may namatay at inamin ninyo na kayo pumatay dahil sabi nyo nanlaban, ang burden of proof ay para sa mga pulis na nagkiklaim na nanlaban. In the meantime, sampa kayo ng kasong murder laban sa mga pulis na sa kasabwat doon. O hindi naman kasabwat, sabi mo, sangkot doon. Ganun lang kasimple gagawin. Kahit 1,000 po at 5,000 pang nakaso, kayang-kaya ko yan kung ako naging sekretary. Kung hindi mo yan nagawa, Mr. Remulla, na simpleng bagay na ikaw pang taga-utos, hindi mo nagawa, with more reason na wala kang kakayahan, kahiya-hiya ka para umupo sa ombudsman. Sa opisina ng ombudsman. So, dapat lang na huwag kang umupo diyan. Bitawan mo na yan. Ibigay mo na sa iba yan. Mas nirekomenda ko po si Attorney Michael Aguinaldo. Matalino yan. Ateneo graduate yan. At walang bahid na kilala ko siya na subaybayan ko ang trabaho ni Attorney Michael Aguinaldo. Siya ay tauhan ni Noynoy Aquino. Siya ay naging Deputy Executive Secretary ng Office of the Legal Affairs o DISLA, Office of the Deputy Secretary for the Legal Affairs sa panahon ni Noynoy. Matalino na tawag yan, top notcher yan sa bar exam. Tapos ikaw, yabang lang ang meron sa'yo. Hindi mo nga maayos yung departamento mo. Na dami diyang mga nangyayari na hindi maganda. O di sabi, tanongan ni Consuelo Sidigo, bakit Remulla? Gugunaw lalo Pilipinas nito. Totoo. Unang-una, Sir Buying, I would rather be frank to you. You are not a special guy. You are not a special lawyer.
I would rather want a person who is a mediocre lawyer and who is very honest than a lawyer who is very intelligent but dishonest. Kaya ano nang gagawin natin ngayon to? Magre-retiro si Ombudsman Martires ngayon July 27. Gusto niya papalit siya doon. Alam niya kasi na pipiliin siya ni Bongbong. Na kung maupo siya ngayon July 27, 2025 plus 7 sa 2032, siya pa rin ang ombudsman. Iba na ang presidente. So, ibig sabihin, nakikita ko po ang sitwasyon na katiwala siya ni Bongbong Marcos para walang kumasok kay Bongbong Marcos. I-appoint ka ni Bongbong Marcos na ombudsman. Parang ginawa ni Duterte. O, di ba? O, may kumasa ba kay Ginoong Duterte sa ombudsman? Wala. Kasi andun si Samuel Martires. Ganon din ang gagawin mo, Mr. Boying Rimulya. Ang daming kasalanan ni Bongbong. Daming nawalang pera. Lalo na si Martin Romualdez. Ang daming kinuhang pera. Maghunos dili ka. Kung ako sa iyo, magiging investment mo sa eleksyon sa Cavite ay huwag ka magpakita ng kasapangan. Swapang mo talaga sa pwesto. O ngayon, ang isa pang problema ko ay yung record mo dito kay Atong Ang. Sa sunod ko na i-discuss.